Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning, purihin ang Diyos sa umagang ito. Ah, Kayo ba ay gustong maging makadiyos? Amen. So marami po sa ating mga nagsasabing Kristiyano o nakakaalam tungkol sa Panginoong sa ating Diyos ay gustong maging makadiyos. Pero ang pangalawang tanong po ay, kayo ba ay gustong makadiyos na walang Diyos sa inyong mga puso't isipan o sa inyong mga puso? Yun ang ating pong tatalakayin natin sa umagang ito, na marami pong mga tao na gustong maging makadiyos, ngunit hindi po nila kayang magawa iyon dahil wala po ang Diyos sa kanilang mga buhay. About 10 or 15 years ago, mga 13 or siguro 10 years ago, ako po ay pumunta sa isang bansa na medyo wala masyadong TV doon, or ang internet ay hindi pa masyadong marami katulad ng YouTube at TikTok na mai-entertain tayo maski wala tayong mga television. So sa lugar na aking pinuntahan ay wala ding mga local TV stations. So ako ay nandoon ng about 8 days at tuwing gabi ay siyempre dapat ako ay pagkatapos ko magtrabaho ay dapat akong manood ng mga bagay-bagay. Pagbukas ko sa telebisyon ng aking hotel ay isang station lamang at medyo hindi pa maayos ang station na yan. Buti na lang ako ay nakapag-download ng isang movie. Ang movie na yon ay ang pangalan doon ay Inception. Yan ay 210 ginawa. Ang isang bida doon ay si Leonardo DiCaprio. At ang objective po or ang pinaka-essence ng movie na yan ay mayroong isang bida na gusto niyang nakawin ang mga panaginip, no? Literal na dreams, o kaya ipasok sa isang tao ang kanyang panaginip. Doon sa pagnanaginip yung dalawang tao, gusto niyang influensyahan yung tao na mabago yung isip niya. Dalawa po ang punto bakit ko sinabi yan. Unang point, no, sinabi ko yan na ang movie na yan ay mahirap intindihin. Maraming mga layers of understanding na sa unang panood mo ay hindi mo masyadong makuha, at kung pinanood mo ulit ay meron kang madadagdag ng iyong kaalaman at ma-appreciate mo. At sa pangatlo ay mapapanoorin mo rin, madadagdagan din po ang iyong kaalaman o understanding doon sa movie na yan. In short, ako po ay wala ako magawa sa aking gabi. Pinanood ko siya ng 7 times. No? Yung movie na yan ay every night ay pinanood ko siya, at every night ay na-appreciate ko at iba yung aking pagkakaunawa doon sa movie na yan. Ang pangalawang point po, aside na maraming layers ng ating pagkakaunawa doon sa movie na yan, ay ang movie na yan ay gusto niyang ipasok ang isip niya doon sa isang tao din, doon sa panaginip. So ang second point ko ay, pwede bang ipasok natin ang pag-iisip natin doon sa isang tao, sa isang panaginip? Yan ang ating pong bigyan ng intention ngayon. Kasi ang sabi ng God, I will put my laws in your mind and write it in your heart. At yun ba ay kayang isulat ng Panginoon ang kanyang mga utos sa ating mga isipan at isusulat sa ating mga puso. Ang title po sa aking mensahe sa umagang ito ay Internalizing the New Covenant Doctrine, or isa puso ang katuruan ng bagong kasunduan. Ibig sabihin yan, mayroon pong mga kasunduan ng God na ibinigay sa tao. Mayroon siyang kasunduan ni Abraham at ang Diyos. Mayroong kasunduan ng ang Diyos sa Israel. At mayroon din siyang kasunduan sa ating mga Kristiyano. So ang ibig sabihin ng internalize ay isa puso mo ang mga katuruan ng bagong kasunduan. Ano ang ibig sabihin ng internalize?
Sa movie po, pag nagde-direct yung director sa isang artista, bago niya ipagawa yung scene, ay sabihin niya sa artista, i-internalize mo itong scene na to. I-internalize mo na ikaw ay si mamamatay tao o i-internalize mo na ikaw ay mabait na tao. So ang movie, ang actor na yan ay mag-i-internalize. Dapat niyang makuha ang mga senaryo, dapat niya makuha ang tao para pag-act niya, lalabas yung karakter ng tao. So, dapat nating i-internalize ang mga katuruan ng God para ito ay ating madama talaga, maisapuso at magiging mag-act tayo according to yung mga promises ng God. So, dito po ay pinapakilala na sa atin na dapat nating tingnan ang mga kasunduan o tipan. No? Ang tipan po ay it is an agreement between two parties. Kunyari tayo ay may kasunduan tayo, ikaw ay uutang sa akin ng 10,000, babayaran mo yung 10,000 na yan with interest at sa panahon na ito. So kailangan mong internalize yan kasi hindi mo pwedeng balawalain yung mga kasunduan na yan kasi may effect yan sa iyong buhay. Pwede kang mapahamak at pwede ka ring magbe-benefit doon sa kasunduan na yan. So, tayo ay gagamit ng mga talata sa Biblia. Nabasa na po natin ito kanina sa Tagalog, ngunit babasahin ko po ito sa English. At sisimulan lang natin sa verse 6 at ito ay matatagpuan sa Hebrews chapter 8 verse 6 to 13. So bilang paggalang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 8 verse 6 to 13. But now he, referring to Jesus Christ, but now he has obtained a more excellent ministry inasmuch as he also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Verse 7, for if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second, because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. Verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. In that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to, Lord, na kami, Lord, ay dinala mo sa isang bahay-sambahan na ang iyong mga salita ay pinag-aralan at binabasa sa Biblia at ganoon din sa aming pag-aawitan. I-bless mo, Lord, ang makikinig sa mensaheng ito at ikaw po, Lord, ang magbukas ng aming puso't isipan upang maintindihan namin, Lord, ang mga bagay na gusto mo ituro sa amin. I-bless mo rin po ako sa aking pagpapahayag. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Unang-una po, titingnan po natin na ano ba itong New Covenant at saan ito sinabi. Yung setting, kung anong sinabi nito. Kasi sabi ko nga, marami pong layers ang understanding natin ng New Covenant, kaya dapat nating ipapaliwanag ito sa mga tao na makikinig ng mensahe sa umagang ito. Unang-una po, ito po ay isinulat sa lumang tipan. Ito ay sinusulat sa Old Testament
At ito din po ay sinusulat sa New Testament. Ito ay sinusulat ng mga propeta. Kasi ang ating pong Old Testament, ang lumang tipan po natin, ay marami pong mga propeta na sumulat dito. At alam po natin, ang ating mga propeta ay sinusulat nila tungkol kay Jesus at ang kanyang mga pangako at paano po ito tayo mabibenepisyuhan ng ating pagkakaalam nito. So unang-una po, ito ay sinulat ni Jeremiah na isang propeta sa Lumang Tipan. Ito ay isinulat din ni Ezekiel sa Lumang Tipan at ito ay sinulat ng iba't ibang propeta din like Isaiah and other prophets, minor prophets. Bakit ko po binigay ang ating binasa sa Jeremiah chapter 31? Because ito po ay dapat nating maintindihan na ang New Covenant o bagong kasunduan ay hindi lamang ito nangyayari sa kapanahunan ni Jesus. No? Ang pangalawang setting din po ay ito ay isinulat din po ng mga nagtuturo sa bagong tipan. At alam po natin ang sulat ng mga taga-Hebro ay isang sulat niya ng isang tao. Hindi natin tiyak kung sinong sumulat niyan. Pero iyan ay sinulat sa mga nagdududa na kung sila ay magpapatuloy pa sa kanilang pananampalataya sa magandang balita ng kaligtasan na sila ay naliligtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesus. So itong setting na to ay after na to umakyat si Jesus Christ sa langit at na ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. Alam po natin na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at siya ay tunay na tao. Siya ay pumunta dito 2,000 years ago at tinupad niya ang kanyang mga misyon na mamatay doon sa krus. Una-una, para bayaran ang ating makasalanan kung tayo nanampalataya sa Kanya. At siya ay namuhay ng walang kasalanan upang tayo ay magkaroon ng katuwiran na galing sa Kanya upang tayo po ay makapasa sa kaharian ng Diyos. Kasi ang ating katuwiran, ang ating kabutihan ay hindi po nakakapasa sa standard ng God yan. So in fact, ito din po ay isinulat ng mga gospel writers katulad ni Lucas na during the Last Supper, nung bago umakyat si Jesus Christ, the day before he died, ay siya po ay nagkaroon ng Last Supper. At sinabi nga, nung itinaas yung kopa, ang sabi na, this is the blood of the new covenant. At sinabi sa ating binasa na kanina, Jesus Christ is a mediator of a better covenant, which means the covenant of new covenant. Marahil ay nagtataka kayo sa na ito, bakit ito isinulat sa mga Israelites? Kasi ang sabi dito, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand and lead them out of the land of Egypt. Marami sa atin nakakaalam ng Mosaic covenant, Mosaic covenant, kasi familiar tayo sa Ten Commandments. Alam niyo ba ang Ten Commandments? Yan ay ibinigay sa Biblia kay Moses para sundin ng mga tao doon sa kapanahonan ng kanilang paglalakbay. Kasi ang preamble po doon ay sila po ay nilabas sa Ehipto. Alam po natin na naalipin po ang mga Israelites ng 400 years sa Ehipto at inutusan si Moses na ilabas sila sa Ehipto at probably napanood niyo ang mga movies na hinati yung Red Sea. No? At sila ay dumaan doon ang mga Israelites. At pagkatapos lang dumaan doon, sila ay binigyan ng covenant. Na ang covenant na yan ay kung kayo ay susunod sa akin, pagpapalain ko kayo. Ito yung mga steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At marami pang mga utos doon na almost 600 na mga utos.
Pero binigay iyon sa kanila upang sila ay magtagumpay sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto papunta sa Promised Land, na ngayon ay ang tawag ng Promised Land na yan ay Israel. Pero dati, ang tawag sa lugar na yan ay Canaan, no? Kasi marami pong mga Canaanites doon at mayroon pong mga 7 tribes doon na lilipulin nila upang sila ay nandoon sila sa Canaan na yan. At ngayon po ay nagiging Israel na yan. Ngayon ay ito ay isinulat ang utos na to, ang kobenante na to. Kasi alam po natin, pagkatapos na sila ay dumaan doon sa Ehipto, nagkaroon na sila ng mga bayan doon, no? Marami silang mga bayan, ngunit ang kapaligiran nila ay may mga pagan or mga tribo na nagsasamba ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Alam po natin na tayo po ay naniniwala ng ang Diyos ng Biblia, si Yahweh ay ang ating Diyos. Siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Isaac, siya ang Diyos ni Jacob na pinangalan ng Israel, at siya ang Diyos ng Israel, si Jesucristo na ating Diyos. So sila ay nandoon sa mga bayan na meron silang mga kapitbahay kasi hindi nila nilipo lahat ng mga tao doon sa area na yan, kaya na-influensyahan po sila ng mga bayan na yan. At isang influensya na nangyari sa kanila, nakita nila na may mga hari ang mga bayan na yan at nainggit sila. No? Ang kanilang hari kasi ay si Yahweh, theocratic ang Israel, pero sabi nila, bakit yung ibang mga bayan ay may mga hari? So, sabi nila kay Samuel, sabihin mo sa Panginoon, sa kay Yahweh na bigyan kami ng hari. Sabi ni Samuel, bakit naman kayo humingi ng hari? Ang ating hari ay ang Diyos. So, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, ay sila ay nagreklamo at pinadala nila kay Samuel, binigyan sila ng hari. At ang kanilang unang hari ay si Saul. No? At alam po natin, si Saul ay pinalitan ni David, at si David ay mayroong anak na si Solomon. Si Solomon ay lumalabas sa kanyang mga huling araw ay naging masama din siya kasi siya po ay na-influensyahan ng kanyang maraming asawa. Alam po natin, ang asawa ni Solomon ay 300 at mayroon siyang mga concubine na 700. So itong mga babae na to, na mga asawa ni Solomon, na-influensyahan siya kasi sabi ng asawa niya na magpatayo din tayo ng idol or kung ano mga idol na yan na itatayo. So si Solomon ay give up, na dala din siya ng idolatry. At alam po natin ang history ng Israelites ay nahati sila sa dalawang kingdom. Bakit ko sinasabi ito? Kasi very important ito na maintindihan natin ang history ng Israelites. Sila ay 12 tribes yan sila. Mga anak ni Israel yan or ni Jacob. No? At dahil sa katigasan ng ulo nila, ni Solomon, nahati sila, mayroon silang 10 tribo. Ang tawag doon ay ang Israel Kingdom, na pangalan, nakuha nila yung pangalan ng Israel Kingdom. At ang sa baba ay may 2 tribo, ang tribo ni Judah at Benjamin. Ang tawag doon sa tribo na yan ay Judah. Kaya sa history, mayroong Kingdom of Israel na 10 yung mga tribo doon, at mayroong 2 tribo doon na natira, the Kingdom of Judah. Kaya sabi niya dito sa nung ating binasa ay sabi niya dito, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel." Yun ang Kingdom of Israel, yung 10 tribes.
and with the house of Judah. Yun ang kingdom of Judah, composed of Judah and Benjamin. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them in the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. Yung covenant na previous ay yung covenant kay Moses, yung nandoon yung Ten Commandments. Nang sabi, ito ang gagawin nyo at kayo po ay pagpapalain kung masunod nyo lahat ng mga utos dito. Pero alam po natin na hindi nasunod ng mga utos na yan, kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, at ang unang 10 tribes, the kingdom of Israel in 722 before Christ, or before Common Era, 722, sila po ay nabihag ng mga Assyria at sila ay nagkalat na. Hindi na malaman kung nasaan na sila ngayon kasi sila ay dinala sa Assyria at ang kanilang lugar sa Galilea at saka sa Samaria ay pinaterhan ng mga tao galing sa Assyria. So yun ang nangyari sa mga 10 tribes of Israel, kumalat na sila. Ngayon, after how many years? About 100 years, in 586 BCE or before Christ, yung una ay 522, at after 722 yung una, at 586, ang bayan ng Judah, composed of Judah and Benjamin, ay nagkasala din, ay sila ay binihag ng mga Babylonia. So that is the context. Bakit ko in-explain ito? Kasi maintindihan nyo kung ano ang pinanggalingan nitong New Covenant. So si Jeremiah ay bata pa siya, 17 years old. Si Jeremiah ay propeta na 17 years old, nangaral siya ng 40 years. Imaginin mo si Jeremiah, nangaral siya ng 40 years. Wala siya nakumbinsi sa mga Juda. Wala siyang nakumbinsi. Kasi ang sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa mga taga-Juda, kung ayaw niyong magaya doon sa mga Israel of Kingdom na 10 tribes na nawala, pinarusahan sila sa Assyria, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at lumapit na kayo sa Panginoon. Tigilan nyo na yung mga idolatrous practices nyo at mga rebellious practices nyo ng God. So imaginein mo, mayroon 10 tribes na naparusahan, si Jeremiah na batang-bata, umiiyak ng 40 years, hindi siya sikat na propeta. At in fact, kawawang-kawawa si Jeremiah kasi siya inutusan na magsalita. Ngunit hindi po siya nagsalita. Ngunit siya po ay nagsalita, ngunit siya ay hindi pinakinggan ng mga kingdom of Judah. At after that, nabihag nga ang kingdom of Judah, pero may sinabi ang God sa kanila na after 70 days, 70 years, after 70 years, ibabalik ko kayo sa Jerusalem o sa Israel. So yun ang doon, yun ang konteksto doon. At isa din si Ezekiel na sinabihan din na magsisi na kayo kasi kayo po ay mabibihag. Si Ezekiel ay kasama sa mga nabihag na doon sa Babylonia. Nauna na siya nabihag, second group siya na nabihag. Si Jeremiah ay nandoon sa Jerusalem, nananatili siya. So sabi ng Diyos sa kanila, Jeremiah, wag kang mag-alala kasi ganito ang mga covenanti ko sa inyo, no? Sabi niya, gagawa ako ng covenant na I will make a new covenant to the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them in the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws, ilalagay ko ang Torah or batas sa kanilang mga isip at isusulat ko sa kanilang mga puso. None of them shall teach his neighbor. So, wala nang magba-Bible study. Paso na yung Bible study kasi alam na lahat natin. So, yung ginagawa ni Sister Rachel doon sa pagba-Bible study doon sa labas, tigil na yon sa kapanahunan na ito. Kasi none of us, wala na rin Bible study, wala na rin, tanggal na rin ako dito. Kasi obsolete na eh. Hindi na ako, alam nyo na ang mga tinuturo. Bakit? Isusulat ng Panginoon ang mga batas sa inyong mga isip at ilalagay sa ating mga isip at isusulat sa ating mga puso. None of them shall teach its neighbor and none his brother, saying, Know the Lord. Alamin mo ang Lord. For all shall know me, from the least of them to the greatest of them. Baka even si yung maliit na yan, hindi, alam na niya. No? Alam na, wala nang alam na niya, ito ng batas. Ganito, no? For I will be merciful to their unrighteousness. Ha? Ako ay maawa sa kanilang mga maruming mga ginagawa. No? And their sins and their lawless deeds I will remember no more. Wow. Yung mga kasalanan mo, kasalanan ko, ay nakakalimutan na ng God yan. Hindi ibig sabihin na hindi na amnesia yung God, kundi sinasadya niyang kalimutan yon at ititapon na doon sa sea of forgetfulness. Lahat ng mga kasalanan ng mga tao ay wala na. Erase. Erase na lahat. So, hindi ba mabuting balita yan? Amen. No? Sana? Know the Lord, for I shall know me, and for the least of them. For I will be merciful on their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. In that he says, a new covenant. He has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So, on that day, mayroon ako nakalimutan dito. And I will be their God, and they shall be my people. No? And they shall... mayroong mga version doon na, and I will be their God, and they shall be my people. Let us go back to the, yung sa Jeremiah, kasi parehong-pareho itong pag-render dito ni Jeremiah. This is the longest quotation ng New Testament sa mga Old Testament. No? Sabi dito, Ha? 30? 33. Sabi sa 33. But is this the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write them in their hearts, and I will be their God. And they shall be my people. Nandun din yata yun sa Sa 10, no? Nandito din. I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. So, unang-una, sabihin ng God, akin kayo. I will be their God. Si Yahweh ang ating Panginoon, at tayo ay mga tauhan ng God. So, the point that I will be making here, no? Pangalawa, kaya ba nating i-internalize ito? Kaya ba nating i-internalize ito? At in what sense, in what essence, kung paano ito na napupulfill ng God sa atin? Kasi sabi ko nga, itong katuruan na to ay mahirap itong intindihin sa one setting. Kasi ang point dito, nakakalimutan na ng God ang aking kasalanan.
ako'y napapatawad niya at ako ay bibigyan na ng mga batas sa aking puso't isipan at siya ang aking maging God at kami ay magiging people niya. Ngayon, nung unang panahon ay napakahirap intindihin ang God, no? Even today, napakahirap intindihin ang God kasi transcendent siya, napakataas niya. Sabi niya, kayong mga Israelites, mga antitigas na mga ulo nyo. Sabi ko sa inyo, huwag kayong gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Huwag niyong gawin itong mga karumaldumal na mga gawain na ginagawa ng mga pagano, ginagawa ng mga Israelites. Paparusahan ko kayo. Paparusahan ka kayo. Mabibihag kayo ng mga Assyria. Mabibihag kayo ng mga Babylonia. Pero mayroon akong promise sa inyo. Ngayon, dahil dito, napakahirap intindihan ito ng God. Kasi tayong mga tao ay parang ayaw natin ng pakialaman tayo ng God. Ayaw nating pakialaman tayo ng God at gusto natin tayo ang magtatrabaho ng ating kaligtasan. So, gumawa si God ng mga kasunduan, no? Ang unang kasunduan na gusto kong ipapaliwanag sa inyo ay mayroon pong before the eternity past, mayroon pong kasunduan ang Trinity. Alam niyo pa ang Trinity? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. This is not directly put in the Bible na mayroon talaga silang kasunduan din, pero nakikita natin ito sa lahat ng mga salita ng Diyos, sa kaniyang mga salita, sa kaniyang mga verses. Ang una pong tawag doon ay the covenant of redemption. Ang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit, ay sila po ay nag-usap. At alam po nila, ang first representative ng God, si Adam, ay nagkakasala at mahuhulog ang tao sa kasalanan. Kaya ang sabi nila, hindi kayang iligtas ng tao ang kanilang sarili. Kaya sabi ng God the Father, today you will be my son, you will obey me, Jesus Christ, the second person of the Trinity, pumunta ka doon sa lupa, magkatawan tao ka, sundin mo lahat ng mga batas. Ulitin ko, sundin mo lahat ng mga batas. Si Jesus Christ lamang ang nakakasunod sa lahat ng batas. Ngayon, mamatay ka doon sa krus para bayaran ang kanilang makasalanan na mananampalataya sa akin. Pag nagawa mo yan, bubuhayin kita sa pangatlong araw kasi mamamatay ka eh. Mamamatay ka kasi dahil sa mga kasalanan ng mga tao. After that, ibibigay ko sa iyo ang mga na-redeem at ibabalik mo sa akin. Ngayon, ang banal na Espiritu, siyang magpapaliwanag sa atin kung paano tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mga doctrinal na faith, sa ating paniniwala na tayo ay makasalanan, na si Jesus lamang ang ating tagapagligtas at tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon at sa ating pananampalataya. Ngayon, dahil hindi maintindihan ng mga tao yon, gumawa siya ng covenante kay Adam. Ang covenant na kay Adam ay sabi niya, Adam, Edenic covenant o the creation covenant, gagawa ko ng mga animals dito, i-handle mo to. At wag mong kainin yung fruit ng bunga ng halaman na yan, the tree of the knowledge of good and evil, kasi kung kakainin mo yan, you will surely die. At ang marriage ay yun yung foundation ng inyong pamumuhay. So, supposed to be, napakagandang buhay ni Adam, pero hindi siya nakasunod, kaya tayo ay nagkasala. Gumawa ulit siya ng another covenant with Abraham. Ang sabi niya kay Abraham, Abraham, bibigyan kita ng lupain dyan sa Kanaan at lahat ng magbibless sa iyo ay bibless ka at lahat ng magkukurse sa iyo, kukurse ka at wala kang gagawin kundi tabuyin mo lang yung mga ibon dyan na nandoon sa ating covenante. So, yan ang isang example ng covenant of grace. Walang gagawin si Abraham
at siya ay pagpapalain ng Diyos at siya nga ay nakasunod, no? Ngayon, meron din siyang covenant kay David. Ang covenant na kay David, ikaw David, hari ka, pagpapalain ka at mayroon akong itataya na isang bansa at magkaroon ng kingdom na everlasting kingdom. Palagi ka nandoon. So, hindi maintindihan ng mga tao yon, sila ay nagkakasala, ibinigay ulit yung Mosaic of Covenant. What is the point? Ang point dito, mga kapatid, ang mga tao ay hindi nakakasunod sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay perfect. Lahat ng pupunta dito sa akin, perfect. Ikaw, ito yung 613 na batas. Sundin nyo ito. Kung masusunod nyo itong 613 na batas, makakapasok kayo sa aking karihan. Ngayon, maraming matigas ang ulo, hindi nila nasusunod, binabiolate. Mayroon ding nagtatry na isundid, pero hindi pa rin nasunod. So, ipinapakita ng God na ito yung mga requirements ko. Perfection, perfection. Ngayon, ipinakita niya ang Mosaic law. Ito yung Mosaic law. Marami kayo, thou shall not kill. Thou shall not covet your neighbor's wife. Sabi ng mga Pariseo, madali lang yan. Nasusunod namin yan. Dumating si Jesus ngayon. Sabi ni Jesus, alam nyo ba? Akala nyo nasusunod nyo yung batas? Sabi ko, thou shall not kill. Pero ang ibig sabihin nun, maski mag-isip ka lang ng masama sa iyong kapwa, para ka nang namamatay tao. So, problema ngayon ang mga tao, paano ito? Ikaw, lalaki or babae, di ba sinabi ko na hindi ka mangangulo niya? Mayroong tao doon. Faithful naman ako sa aking wife. Pero sinabi ni Jesus, kung ikaw ay tumingin ng babae na may pagnanasa sa iyong isip, para ka rin nagkasala ng adultery in mind. So ang point doon, walang makakapasa sa inyo. Walang makakapasa sa inyo. Ngayon, sabi niya, dahil hindi kayo makakapasa, I will make a new covenant. I will make a new covenant. Sinabi ko yan kay Judah, sinabi ko yan kay Israel, sinabi ko rin yan sa mga tao na to. Ngayon, ang covenant na to, you will be godly, ulitin ko po, you will be godly with God in your life. You cannot become godly without God in your heart. So maraming religious people na nagtatry magiging godly, bagsak sila. Kasi walang God sa kanilang mapuso. Walang God na pumupunta sa kanilang mapuso. So itong New Covenant na to ay magandang balita ito, pero napakahirap intindihin ito. Ibibigay ko sa inyo ang theological concept. Magtiis-tiis muna kayo kung bakit maging theologian tayo ngayon. Unang-una, sabi na, I will make a covenant with the kingdom of Judah and the kingdom of Israel. Sabi na, hindi po pwede yan sa kingdom of Israel and kingdom of Judah. Bakit? Pwede bang ibigay ng God ang kanyang covenant na sa makasalanang Israelites? So, maraming mga theologian sabi na hindi po pwede ito, hindi ito po pwede sa mga Israelites. Kasi itong mga Israelites na ito, mga makasalanan ito, binabiolate nila, nilapastanganan nila ang pangalan ng Panginoon. So, imposibleng sa kanila ang pangako na to. Pero ang sabi ng Biblia sa Ezekiel 26:20, sabi niya, Ezekiel 36, verse 20.
Sabi na sa 19, So, Ezekiel 36. So I scattered them among the nations, and they were dispersed throughout the countries. I judged them according to the ways of their deeds. Sabi ng Panginoon, kasi ang tigas ng mga ulo ng mga Israelites, ang tigas ng mga tao sa kingdom of Judah, in-scatter ko sila. Nilagay ko sila, When they came to the nations, wherever they went, they profaned my holy name. So sabi na, pagpunta nila doon sa mga bayan-bayan, nilapastangal na nila ang aking pangalan. When they said to them, these are the people of the Lord, and yet they have gone out of his land. But I had concern for my holy name, with the house of Israel had profaned among the nations wherever they went. What is the purpose? Ano ang objective ng Panginoon kung bakit na ibabalik ang makasalanang mga tao ng Judah at saka Israel? Pakinggan nyo. Therefore, 22, therefore says to the house of Israel, thus says the Lord, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nation, wherever you went. So, sabi ni God, kayong mga makasalanang Israelites, kayong mga takasarang Judah, ikakalat ko kayo sa iba't ibang lugar. Pero, nilapastanganan niyo ang aking pangalan. Pero ibabalik ko kayo doon sa pinanggalingan niyo. Bakit? Kasi gusto kong proteksyonan ang aking pangalan. Gusto kong proteksyonan ang aking pangalan na ako si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, kayang kong gagawin ang gusto ko. Dahil hindi kayo mabuti, maski hindi kayo mabuti, ibabalik ko pa rin kayo sa Jerusalem. That is one of the point na maski gaano kasalanan ang mga Israelites ay babalikan sila ng Panginoon. Ngayon, ang pangatlong tanong, dito tayo paano natutupad ang New Covenant? Naintindihan nyo ba ang New Covenant? Ang New Covenant, kalimutan na lahat ng ating makasalanan. Papatawarin na tayo at ang ating mga batas ay nasa ating isip niya. Paano matutupad ito? Ito ba ay natutupad para sa mga Israelites at saka sa mga Judah? Yes, in some sort, but there is a remnant of ito ba ay natutupad doon lamang sa lahat ng mga Israelites at lahat ng mga taga-Judah? Number 2, ito ba ay natutupad para sa remnants of Israel? Mayroon ba talagang mga tao doon sa Israel na binabalikan? Ito ba ay natutupad sa ating mga Kristiyano? Ito ba ay natutupad sa ating mga Kristiyano? At ito ba ay para ba ito sa lahat? Ang unang question, ito ay hindi natutupad sa lahat ng mga Israelites at sa mga Judah. Kasi mayroon lang remnants of Israel at yan ay pinili ng God na sa mga huling araw, sila ay makakakilala sa God. At sinabi ni Jesus Christ, babalik ako sa inyo kung kayo ay tatawag sa akin na blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ, who brought my name. Pag sinabi ng mga Israelites, na-realize natin ito na pala yung ating Diyos na ating sinaksak. Pangalawa, ito po ay para sa atin. Para sa atin, kasi ito po ay inaugurate ng Lord's Supper. Diba? Palagi nating sinasabi, this is the blood of the new covenant. So si Jesus Christ ang fulfillment ng lahat ng ating mga covenante na to. Unang-una, pag ating binasa ang dulo ng Josiah, ng Jeremiah, makikita natin na kaya ko pinatapos doon sa verse 31 hanggang dulo, kasi dito sa dulo, pinakita noon na talagang ini-extend doon sa temple. Basahin ko sa 38 ng Jeremiah 31. Behold, the days are coming, says the Lord,
that the city shall be built for the Lord from the tower of Hananel to the corner gate. The surveyor's line shall again extend straight forward over the hill Gari, and then it shall turn toward Goat. And the whole valley, and the dead bodies, and the asses, and the fields as far as the brook Kidron, in the corner of the horse gate toward the east, shall be holy to the Lord. It shall not be plucked up and or thrown down anymore forever. So, ibabalik ng Panginoon doon sa Israel. At ang promise niya, hindi na ito matutumba anymore forever. So this is the culmination of the new covenant na talagang babalikan ng Diyos ang Israel at saka ng Juda, at ito ay para sa kanyang mga remnants, no? Para sa kanyang mga remnants ito. Bakit? Dito sa Ezekiel, makikita natin na mayroon siyang mga sinabi na babalikan ko kayo, sabi dito, thus says the Lord, on the day I cleanse you from all your iniquities. Verse 33 ng 36 ng Ezekiel. Thus says the Lord God, on the day that I cleanse you from all your iniquities, I will also enable you to dwell in the cities, and the ruins shall be rebuilt. The desolate land shall be tilled instead of lying desolate in the sight of all who pass by. So they will say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden, and the wasted, desolate, and ruined the cities are now fortified and inhabited. Then the nations which are left all around shall know that I, the Lord, have rebuilt the ruined places and planted that was desolate. And the Lord have spoken it, and I will do it. Thus says the Lord, I will also let the house of Israel inquire of me, to do this for them, and I will increase their flock like the flock offered of the holy sacrifice, like the flock of Jerusalem on the feast. So shall the ruined cities be filled with the flocks, men, they shall know that I am the Lord. So huling araw, babalikan ng Panginoon ang Israel at ang Juda. Why do I point this one? No? Dito tayo Kasi ang point dito, kailangan natin tingnan ang promise ng God. Kung ang promise ng God ay sabi niya, babalikan ko kayo Israel, babalikan ko kayo Juda. Kung hindi na-fulfill yan, parang may sabit. Kasi sabihin natin, Lord, ang sabi mo, if I believe on the Lord Jesus Christ, I will be saved. This is not, ang intention nito, hindi ito sa mga hypocrites. Iba yung intention ng mga nagsisermon, doon sa mga nagkukunyaring Kristiyano. Yun kaya ang point ni James doon na what is faith without work? It is dead. Doon sa 2:17 ng James. Hindi ito para sa mga tao na yan na nagkukunyaring maka-Diyos. Pero wala naman ng talagang Diyos kasi sila ay gumagawa ng kasalanan. Ito ay intention talaga ito. Ang purpose ng sermon na ito ay intention talaga ito sa mga tunay na mga nanampalataya sa Diyos. Ang point dito, kung ikaw ay tunay na mananampalataya kay Jesucristo, hindi mo kayang maging maka-Diyos sa sarili mong kakayahan. Hindi mo kayang maka-Diyos sa sarili mong righteousness. Itapon mo na lahat ng righteousness mo. Itapon mo na lahat ng mga kung ano mang yung gusto mong ibigay sa Panginoon na, Lord, ako po ay mangako na gagaling, magtatrabaho ako sa iyo. Hindi na kailangan ng Diyos yan. Huwag ka nang mag-promise doon. Huwag ka nang mangako sa Diyos. Kasi ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng utos na alam na natin dapat nating gawin. Again, this is for the
listeners na hindi na yung mga hipokrito, kundi sa mga listeners na talagang naniniwala doon. Ang point doon, bibigyan tayo ng comfort. Bibigyan tayo ng comfort ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kung talagang nasa atin siya at nasa akin siya. Sabi na, I will be their God and they will be my people. Very hard to understand. Very hard to understand kasi ang ating isip ay nagrereklamo yan eh. Alam ko, nagrereklamo ang mga isip natin. Nandun tayo sa makasalan ng kalagayan na talaga bang hindi ako iiwan ng Panginoon? Talaga bang maski magkasala ako, hindi ako iiwan ng Panginoon? Yun ang mahirap intindihin. Marami po nagtuturo na ang ating kaligtasan ay nawawala. Kung ang nawawala ang ating kaligtasan, sinungaling ang Diyos. Sinungaling ang Diyos. Ang sabi nila, marami namang mga bagay na sinasabing mawawala ang kaligtasan. Yes, that is for the hypocrite. Yan ang mga mensahe ni James doon sa mga hipokrito na nagsasabi kayong, Lord, Lord, nagpapagaling ako ng nagtuturo ako, gumagawa ako ng himala. Ang sabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng mga masasama, hindi ko kayo kilala. So, again, ang katuruan na to ay marami pong nagre-resist nito. Unang-una, sabihin nila baka i-abuso, no? Pag tinuro mo raw ito, inaabuso to. Sabihin ng pastor, paano yan? Wala na magtatrabaho sa church nyo. Bayaan mo, wala magtatrabaho sa church. Basta ligtas kayo at komportable kayo sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Kasi tayo po ay naglilingkod dahil baka mawala yung aking kaligtasan. Dapat magsisimba ako dyan araw-araw. Dapat ganitong gagawin ko. Ang sabi ng covenant na to, I will make a new covenant. Kasi the obsolete na yung una eh. Kasi doon yung unang pinapakita na yung ating new covenant, old covenant, ano na yun? Wala na yun, no? Dito ko ipapaliwanag kasi marami pong nagkakamali dito. Sabi niya, in that he says, a new covenant, he has made the first obsolete. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Marami pong nagsasabi dito, ibig sabihin, hindi na tayo susunod sa Ten Commandments. Hindi po ang ibig sabihin yan. Ang covenant lang ang nawawala, pero yung moral standard ng God na nagmamanifest doon sa Ten Commandments ay nandoon pa yon. Hindi tayo pwedeng sabihin, hindi na tayo susunod sa Ten Commandments. The covenant only on Moses ang nawala, na hindi yan ang nakakaligtas sa inyo. Pero the moral component ng God na ating sinusunod ay nandoon yan. Hindi yan nawawala. Kung tayo nasa Kanya, dapat iisipin din natin na tayo ay maging ambassadors of God tayo. Ambassadors of God tayo. Representative tayo ng God. Kung ambassadors tayo of God, ay dapat tayong maging morally din. Kasi ang ating Ama ay moral yan. Sabi nga ni, be perfect, for your Father is heaven is perfect. But you cannot be perfect without God in our heart. Kaya, dapat examine yourselves whether you're in the faith. Dito tayo mag-iisip, kayo ba talaga ay naglilingkod dahil kayo ay iniligtas ng Panginoon? Nagiging mabuti ba kayo dahil iniligtas kayo ng Panginoon? O gusto nyo lang maligtas, kayo ay nagpakabuti? Dalawang katanungan po yan na dapat ninyong dalhin. Kayo ba ay nagpakabuti? Kayo ba ay naglilingkod upang iligtas kayo ng Panginoon? Or iniligtas na kayo ng Panginoon? Kayo ay nagiging ambassadors, nagpakabuti at gumagawa para sa Panginoon. Yun po ang ating i-imaginein, i-internalize po natin yan, at yun ang dapat nating intindihin, na kung nandun po ang God sa atin,
sincerely and honestly, hindi po niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kasi yun ang promise ng God sa atin. Kaya nga, dating last week, internalize the promise of God and the Word of God. Kailangan natin damhin talaga yan. Pag sinabi ng God, do not worry. Do not worry. Be good because I will put the laws in your head and I will write them in your heart. Maniwala tayo na tayo po ay talagang bibigyan ng pagkakataon yan na maintindihan natin. It started now kasi inaugurate yan ng Jesus Christ doon, pero hindi natin mape-perfect yan. There will come a time na talagang magiging ganon tayo. Kaya nga, nagtataka din ako doon sa isang episode na Ephesians verse na ipipresent tayo ng God na walang wrinkle o walang blemish. Sabi ko, paano kayo tayo i-present ng Jesus Christ sa Panginoon na wala tayong wrinkle or blemish? Matagal kong pinag-iisipan yan sa Ephesians chapter 5. And I will believe na talagang dahil sa Panginoon ay magiging maayos tayo at yun ang ating comfort na aayusin talaga tayo ng God na talagang maayos sa Panginoon at dahil mabuti tayo because mayroon tayong Diyos na pinaproteksyonan ang kanyang name at tayo lamang ay manifestation na tayo po ay naligtas talaga sa Panginoon at yun ang ating ipapasalamat sa Panginoon. Ang pinaka-point dyan, this is the message for the believers of God. This is not a message for the unbelievers of God. And dapat tayo maging believers of God if we believe on the Lord Jesus Christ, sino siya at ano ang kanyang ginawa sa atin, na tayo iniligtas, maski tayo makasalanan. Salamat Lord na ako ay makasalanan. Salamat Lord na ako ay niligtas mo at binago mo ako at unti-unti mo pa akong baguhin hanggang maging kahawig ko ang iyong anak na si Jesus. Let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na marami pong katuruan sa Bible na hindi namin ito kaagad maintindihan, kaagad namin i-internalize sa aming puso, isipan, upang maintindihan namin ang grasya na binigay mo sa amin. The grace that surpasses understanding at magkabuo ka rin ng peace sa aming puso at isipan na alam mo namin na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan sa mga buhay, sa aming espiritual na kaligtasan at ganoon din po sa aming temporal na kalagayan sa mundong ito. Hindi mo kami talaga iiwan at hindi mo kami talaga pababayaan kasi mayroon kang sinabi sa Biblia na dapat naming intindihin at talagang pananampalatayan na ikaw ang Diyos na hindi nagsisugaling. Salamat muli Lord sa kaligtasan ito. Salamat muli Lord sa mga taong binuksan mo ng puso at isipan na upang maintindihan ang kabutihan na ginawa mo sa amin. Ito Lord, aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.